May mga nagtatanong, no? Yung opinion ba ni Senator Amy Marcos, yun din ba yung kanyang opinion pagdating dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Kasi mataas ang paggalang nito ni Senator Amy Marcos kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin po ito sa issue ng mga pahayag, resolusyon ng Kongreso laban dito sa dating Pangulo, no, na si Duterte. Siyempre, pinagtanggol po ng pambansang ate ni Senator Amy Marcos ang dating presidente dahil malaki po yung kanyang paggalang dito dahil tanging ito daw ang kakopi ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani at hindi nakakalimutan yan ni Senator Amy Marcos. Kaya ang tanong, yan din ba yung sentimiento ni President Bongbong Marcos? Parehas ba sila ng pagtingin dito? Ang ating sagot dito, ako, personal take ko lang ito ka-coffee. Of course, yung pagrespeto ni PBBM kay dating Presidente Rodrigo Duterte, nandiyan pa rin yan. Never, parang wala tayong nakitang issues na pumatol si PBBM dito sa mga remarks, sa mga statement ng dating Pangulo. Siyempre, kung ganoon yung paggalang ng pambansang ate kay PRRD dahil sa pagpapalibig sa kanyang ama, sa tingin ko kung 100% si Senator Ivy, siguro si PBBM nasa 80 to 90% pa rin po. Hindi mawawala yan. Kaya kung mapapansin ninyo, never naman naglabas ng remarks itong si PBBM patungkol sa issue na ito dyan sa Kongreso, no, na bumibira kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Duterte loyalist pa rin, sabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang pagtatanggol. Oh, sorry. Hindi si Senator Amy nagsabi dito base sa headline na ito ng politico.com. Oy, ito controversial itong politico.com dahil sila yung nakascoop doon sa kanila ibinigay ng nag-leak ng datos diyan sa Senado at mukhang ipapatawag ito sa Senate hearing. Anyway, sige balik tayo dito. Sa headline nila, Duterte loyalist pa rin, Amy Marcos defense, Rodi against disrespect at sa betrayal. Uy, nauuso yung betrayal ngayon Hindi lang diyan sa Congress, sa lower house, no, maging dyan sa Senado. Si Senator Amy Marcos, ang pambansang ate, sa tingin ko ay muling tatakbo sa pagka-senador. Siyempre, re-electionist ito ka-coffee. Tama ba? Re-electionist itong si Senator Amy Marcos Will not stand idly by in the face of perceived betrayal and disrespect aimed at former President Rodrigo Duterte. Kung anyong mababalikan ka-coffee, no, si Senator Amy Marcos at si Vice President Sara Duterte, close, di ba? Bago pa man mag-eleksyon nakikita mo close talaga ito Medyo matalik na magkaibigan ito Marami silang yung hindi pa na-announce kung sino tatakbo sa pagka-vice, sa pagka-presidente, makikita mo sila na nagbi-meeting ito ka-coffee, no? And I think malalim din yung ugnayan, yung pagkakaibigan nito ni Senator Amy Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Even before, no, bago pa manalo si VP Sara. In a statement, Marcos voiced her unwavering support for her friend, tama, tama ito, di-describe na, for her friend Duterte while calling out those who have targeted the former leader. Though minsan, no, nagkakaiba rin naman ang opinion si PBBM at si Senator Amy pagdating sa ibang bagay, no, sa ibang issues, lalo na sa agrikultura kasi aktibo din ito sa sektor ng agrikultura si Senator Ivy Marcos. No? Pero sa tingin ko, sa issue na ito ng paggalang kay PRRD, hindi pa rin mawawala yung respect ni PBBM dyan. The daughter of late President Ferdinand Marcos said she would rally behind Duterte even if she becomes the last person standing. At tibay ng statement na ito Medyo very strong itong pahayag na ito ni Senator Ivy Marcos. No? Kahit ako na lang mag-isa, ipagtatanggol ko si PRRD. Hindi man yan ang gustong sabihin dito ni pambansang ate. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Ayan, hindi na makakalimutan yan. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. She said in a statement posted on Facebook. Actually, hinangaan si Senator Ivy dito sa naging statement na ito ka-coffee, no? Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod. Ang lalim nito ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabasto sa taong bayan sa aking ama noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan para sa kanya o dito sa libingan ng mga bayani. Kasi sa napakaraming administrasyon ang nagdaan, hindi nila ina-allow itong pagdihimlay sa labi ng kanyang ama dyan sa libingan ng mga bayani kung saan ito nararapat. No? At tanging nung panahon lamang po ni PRRD nangyari itong insidente nito at tumatatak po yan sa isip ni Senator Amy Marcos, hindi niya makalimutan yan. Kaya ngayon,
ganoon niya na lang ipagtanggol itong si PRRD laban sa mga nagdi-disrespect at nagbe-betray dito sa dating Pangulo. Marcos also took as wife at politicos who prioritize their own interests and use divisive tactics, contrasting it with the enduring lessons of Yolanda, where the resilience and unity of the Filipino people prevailed. Her message coincided with the 10th anniversary of the deadly onslaught of the super typhoon in the country. Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Anong masasabi niyo dyan? Anong masasabi niyo sa naging pahayag dito ng pambansang ate ni Senator Amy Marcos patungkol dito sa ipagtatanggol, kahit mag-isa na lang daw siya, ipagtatanggol niya itong si PRRD. Sige, lagay ang inyong opinion dyan sa comment section at magbasa tayo ng inyong mga komento. Equilibrium, naging sarswela ang Senado. Dapat pinag-uusapan yan in private. May nagtaksil kasi. Anyway, ang kabilang side naman, sinasabi naman nila, karapatan din ng taong bayan na malaman yan kung ano yung inyo na pag-uusapan dyan. Yun nga lang kasi executive session from the purpose of the meeting itself, executive Kaya pag mga confidential yung bagay, doon pinag-uusapan, hindi naka-live stream yan. Kasi yun yung nature ng discussion. Ang problema, may nagtaksil. Sino ba yan? Isa ba yan sa mga senador o sa mga staff? Kasi may mga staff din daw Inisa-isa nga ni Senator Bato de la Rosa kung sino yung mga staff dyan sa executive session na yan. Pero I don't think manggagaling sa staff at even the waiter na pinagbibintangan nila, posible din daw na yung waiter na nagsiserve ng pagkain doon sa executive session ang nag-leak ng information. Pero I don't think gagawin yan. Well, sa tingin ko well-disciplined itong mga waiter o mga servers dyan po sa loob ng Senado. And I think, doon sa 12 na yan, isa sa mga senador ang nag-leak dyan. O kung sino man po yung umattend ng meeting na yan, senador ang nag-leak niyan. Huwag nang ibintang doon sa mabababang posisyon. Edge, parehas lang sila na may pasariling interes. Teka, nabasa na natin ito kanina. Si Franz Castro at si BP Sara Duterte. Dapat ibigay ang confidential funds para sa kabaan ba to? Para sa kabataan, Shares Angelo. Yan ba tinutukoy mo dito? Corazon, happy viewing sa inyo. Corazon, ay nako. Nako Sara, ano yan? Patawa ka kahit ano pang paliwanag gawin mo. Damage has been done. Patungkol sa confidential funds ito, sinasabi ni Corazon. Ganon, dapat loyal, sabi ni Gina Lindagyo Santos. It rings a bell. Canares Weng, di na yan mananalo si Senator Amy Marcos, balimbing ng Marcos. Sa tingin ko, sure win yan. No? Kung tatakbo ito, re-electionist, tatakbo, sure win si Senator Amy. Mataas lang din ang respeto ni Senator Amy kay former President Duterte, kaya niya nasabi yan. Sa tingin ko, yes, tumatak kasi sa kanya kung sino tumulong sa kanya, hindi na makakalimutan yan Kumbaga, during the hard times, minsan kasi, pag nandiyan tayo sa mga sitwasyon, no, minsan kikwentuhan mo para ang intention mo matulungan ka, pero may mga times na akala mo kaibigan mo, hindi ka tutulungan. Pero sa sitwasyon na ito, na sa tingin ni Senator Amy Marcos, nung times na yon, kumbaga nandiyan sila sa baba na yan, hindi na makakalimutan na nandiyan si PRRD, kaya tumatak yan sa isip niya. Kaya ganoon na lang yung kanyang pagtatanggol dito sa dating presidente. Don't be a trapo, Amy. Mananalo ka sa eleksyon kahit hindi ka dumikit sa mga Duterte, sabi ni Lizelle C. Actually, yes, pero yun nga, for the sake of ano lang ito, out of respect lang ito, and out of friendship, ika nga, with Vice President Sara Duterte. Pinagtatanggol ni Amy Marcos ang palamura at binabastos na ang sariling kapatid. Okay lang sa kanya. Pro-China ka na rin, Amy Marcos. I doubt na mananalo ka pa sa next election, sabi ni Canares Weng. Sa tingin ko naman, sure naman tayo mananalo si Senator Amy, no? Clay Perez, kay Lino Flores, Adel Reyno Artilado, kay Mario Lapis, kay Nazareno Emoy Patring, kay GJ Andy, nasa Facebook nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Naku, marami pa tayong ka-coffee. Nandiyan sa Facebook, nanonood sa atin. Pero hindi pa naka-like, hindi pa naka-follow. Ipalambing naman dyan, ka-coffee. Pasuyo naman dyan. Click lang po yung follow. I-click lang po yung like dyan sa Facebook. Libre naman yan, ka-coffee. Wala naman pong bayad yan. At kung nasa YouTube po kayo, i-click nyo na po ang subscribe. Yan, baka hindi pa kayo nakasubscribe, ka-coffee, para dumami tayo. At available pa rin po ang ating mga ka-coffee merchandise para sa mga interested. I-message nyo lang po ako. At replyan natin kayo dyan ng mga design ng ating mga t-shirts, no, mga ka-coffee.
merchandise. Yung mga may order sa akin, sorry, hindi ko pa mapadeliver. Medyo busy tayo lately. Ano, Joy, happy viewing sa'yo this week. Mapapadeliver na natin yung order mong damit. Stay tuned, may mga topic pa po tayo. Sinisipon na naman tayo.